ginagawa ng babaeng yun dito? Ha? Nandito si Lilet para kamustahin ka. She's concerned about you. Makasaktan niya ako ulit! Ilayo niyo siya! What are you saying? She tried to kill me! Bakit kailangan mo akuin ng isang kasalanan na hindi mo naman ginawa? Pero tinong yun po talaga yung totoo. Ako po talaga yung tumulak sa kanya sa hagdan. Siguro nakakita siya ng opportunity to get rid of me. And she was hoping na mapaplace yung blame sa mga kidnappers for it. Believe me, Matty! Anak, wala kang kasalanan, ha? Aksidente yun. Bakit tahimik ka, Matty? Hindi ka ba kumbinsido sa mga sinasabi ko? Do you really think that I'm making things up? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang... Kaya lang ano? Ha? Don't tell me na mas kakampihan mo pa si Lilet ngayon. Ano ang pinakain ng Lilet na yun sa'yo? Bakit bilib na bilib ka sa kanya? For once, Matty, paniwalaan mo naman ako. Ako yung anak mo! I'm the one who almost died! Huwag ka mapauto kay Lilet. She's not as good as she pretends to be. Matindi ang galit ng Lilet na yan sa akin. Kaya she's going to take everything away from me! Especially everyone I love! When will you start to see her for what she truly is, Matty? Kailangan pa bang mamatay ako para paniwalaan mo ako, Matty? I know I don't do this often. Hindi ko nga alam kung pinakikinggan mo ko eh. Pero desperado na ako. Hindi ko na alam kung kanino pa ako hihingi ng tulong. Sa'yo na lang. Galit na galit ako sa'yo. Isa ka nga sa mga sinisisi ko sa mga pinagdaanan ko eh. Sa lahat ng sufferings ko na yun. Ikaw yung sinisisi ko kung bakit nasira yung buhay ko. But now I realize na wala namang dapat i-blame kundi yung sarili ko lang. Saka yung iba din na masama kagaya ko. Perhaps all the bad things na nangyari sa akin. Is this my karma? Deserve ko ba lahat ng yun? Bilang payback sa lahat ng mga ginawa ko in the past. Is this the price I had to pay for all the pain and sufferings that I caused to other people? Lalo na kay Ate Lilet? Lord, gets ko naman eh kung ito yung consequences ng actions ko. Pero Lord, please, si Dad, kahit naman nagkaanak siya sa labas, he's been trying his best to be a good husband and father to us. Hindi niya deserve lahat ng to, please. Ano ba pwede kong gawin para kay Dad? Gusto mo ba mag-deal tayo? G, kaya ko magbago. Basta, pagalingin mo lang yung dad ko, please. Hindi ko nagagawin yung mga kasalanan ko in the past. Gisingin mo lang siya. Heal him. Lord, please. Gisingin mo na yung dad ko, please. Give him another chance para buuin ulit yung pamilya namin. I promise to be a better person as long as you give me what I want. Please. Pagalingin mo yung dad ko. I beg you. Gagawin ko lahat. Sa gawa ng
rescue operation ng Manila Law Enforcement Bureau upang mailigtas ang mga abogado na sina Attorney Meredith Simmons at Attorney Lilet Matias mula sa kamay ng mga kidnappers. Bagaman nasagip ang mga biktima, nagtamo naman ng mga sugat sina Attorney Pinaglihi yata talaga dyan sa pusa yung pesting Lilet na yan. Why can't she just die? After everything na pinagdaanan niya, why did she survive? Seriously, Mom? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? I may not like Ate Lilet, pero hindi ko i-wish na mamatay na siya. Can you blame me? Simula nang dumating siya sa buhay natin, siya na ang naging reason bakit nagkasira-sira ang pamilya natin. Kaya pinagdarasal ko na lang, araw-araw, na mawala na lang siya sa buhay natin. Ma'am, hindi mo ba naisip na kaya nagkakaganito yung pamilya natin dahil hindi mo lang natin binigyan ng chance si Ate Lilet? Kaya nagkalamat yung relationship ni Dad kasi you never tried to understand him, Mom. Lagi mo siyang sinusumbatan, lagi mo siyang inaaway dahil ano, may anak siya sa labas? That's enough! Totoo naman di ba? You always blame it on Dad, on Lilet, on everybody else. Pero minsan hindi mo naisip na kasalanan mo din naman to. That's enough! Sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Ramir? Dad? Ramir? Han? Dad? Han? 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 Doc, yung asawa ko gumigising na! Yung daliri niya gumagalaw, please come! Pumunta ka dun sa kanila, bilis! Magtawag ka ng doktor, ng nurse, bilis! Anak, bilis! Ramir! Ramir! Ramir, nandito ako. Spanky, I don't know what to believe anymore. On one hand, syempre, gusto ko paniwalaan si Era. Pero something inside me is saying na parang hindi kayang gawin ni Lilet yun. Can I ask you something, Mer? Why do you think so highly of Lilet? And why do you doubt that she could do this to Era? Attorney Mer, kung sakali man po na hindi tayo makalabas dito at may mangyari pong masama, gusto ko lang po sana humingi ng tawad sa inyo. Ewan ko, Spanky. Pero siguro dahil na rin ito dun sa puro kabaitan na pinakita sa akin ni Lilet. Ewan ko, Spanky. I just have this gut feeling na despite their differences, hindi kayang saktan ni Lilet ang anak ko. And what reason would she have to make up such a story? What does she have to gain from lying? You know, you always try to see the best in others, Mer, and I admire you for that. But in this case, maybe it's time that you start siding with your family, with your own daughter, instead of others. And you may push Era aside. And if not, one day, maybe you wake up having lost another child. Doc, ba't po ganyan yung asawa ko? Bakit hindi siya nagre-respond pag kinakausap namin siya? Unfortunately, dahil sa stroke ng pasyente, the area of his brain that is responsible for the language production are affected, resulting in a broadcast or expressive aphasia. Aphasia? Ano yun, Doc? Well, it's a complication resulting from his stroke. Your father may struggle to find the right words to speak in short phrases or sentences and have difficulty with grammar. However, his comprehension of language may remain relatively intact. Pero makaka-recover pa naman po siya, di ba? Babalik pa siya sa dati? Well, kung mag-undergo siya ng speech therapy and rehabilitation, may posibilidad na mag-regain ng pasyente ang language function at mag-improve ang communication skills niya. Thank you, Doc. Thank you. Ayusin ko na lang ang schedule niya. Dad, narinig mo yun? It's not totally hopeless. Okay, so huwag kang susuko. We will get through this, okay? I promise.
Bon. Kumusta pakiramdam mo? Well, I still feel like hell, Bonnie. Hindi pa rin ako makakilos eh. Hindi ko pa rin maigalaw yung mga paa ko eh. Sa ngayon, we are still waiting for the tests para malaman yung extent ng injury ko. Natatakot ako, Bonnie. Paano pag negative pala yung result ng test ko? Paano pag sabihin ng doctor na malala pala yung kondisyon ko tapos hindi na talaga ako makalakad? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Bonnie. Ira, just be positive, okay? You are a strong woman. Kaya mo lampasan yan. Thank you for being here, Bonnie, ha? Alam mo, sobrang saya ko dahil sa wakas na-realize mo na rin na tayo talaga yung dapat para sa isa't isa. Ira, don't get me wrong. Nag-aalala ako sa'yo, pero bilang kaibigan, Oh, wait, I don't get it. You brought me flowers. Hinawakan mo pa yung mga kamay ko tapos sasabihin mo sa akin na wala lang lahat ng to? nandito ako to make you feel better. Kasi alam kong may pinagdadaanan ka. Pero, ma'am, sana bigyan ng ibang kahulugan yun, Ira. Pues hindi ko kailangan ng awa mo! Alam mo, lumayas ka na. Bumalik ka na kay Letras, siya naman yung importante sa'yo, di ba? Umalis ka na, Bonnie! Dahil ayaw na kitang makita! Umalis ka na! We're very sorry about what happened to you, Lilat. Mabuti na lang at di ka naparuhan. I really feel guilty. Kasi kung meron sana kaming mas nagawang tulong sa'yo, hindi aabot sa ganito. Hindi na po sisihin yung sarili niyo, Ka Lorena. Wala naman po kayong kasalanan eh. Kami na rin ang sasagot ng mga medical bills mo. Kung may iba ka pang kailangan, sabi ka lang. That's the least we can do for you. Salamat po, Sir D. What's the matter with you, Lilet? Is something wrong? Is something else bothering you? Na-aksidente po kasi si Ira. Ina-accuse niya po ako na sinadya ko siyang ihulog sa hagdan para saktan. Pero hindi naman po yung totoong nangyari. I'm sure nagsisinungaling yung si Attorney Ira. Manang-mana sa nanay niya. You know, no matter how much you defend yourself, hindi ka paniniwalaan ni Meredith. Siyempre, ang mas kakampihan niya yung anak niya. I'm sorry na maging personal ang galit ko sa'yo dahil kay Emma. Alam mo naman na anak ko siya. And in an ideal world, kung wala kayong issue ni Era, maganda sana kung naging close kayo. I never intended to treat you badly. And I hope you find it in your heart to forgive me. Hindi naman po. Hindi naman po siguro magiging sarado yung isip ni Attorney Mayor. Nagkaayos na po kami. Nung nakidnap po kami. Wala na po kaming samaan ng loob. Kaya umaasa po ako na papakinggan ako ni Attorney Mayor at hindi niya ako i-judge basta-basta. Natanggap ko na ang resulta ng MRI at CT scan. Maswerte ang pasyente dahil hindi ganun kagrabe ang injury ng spinal cord niya. However, several nerves were stretched and bruised dahil sa tindi ng impact ng pagkahulog niya sa hagdan. That explains the weakness and decreased sensation in her legs. So how do we proceed? May kailangan ba akong inumin na gamot? Kailangan ko na ba mag-surgery? Ano na, hindi na tayo pwede makasaya ng oras. Dapat gawin na natin ngayon! Fortunately, hindi na kailangan ng surgical intervention.
The nerves will heal in time. Just as a precaution, bibigyan ka namin ng corticosteroid shots to reduce inflammation, improve your blood flow, and recover nerve function. Doc, kailan po makakalakad ang anak ko? I'm afraid I cannot give you a conclusive answer to that yet. Her recovery time depends sa magiging reaction ng pasyente doon sa mga treatments na ibibigay sa kanya. You heard the doctor, anak, di ba? Sabi niya, i-endorse niya daw tayo dun sa colleague niya sa Montecillo Abad. Specialista yun dun sa mga cases kagaya mo. Once nakita nila yung resulta, then ililipat na tayo ng ospital. Don't lose hope, anak. Hindi naman magtatagal ang paralysis mo. Makakalakad ka rin ulit once nag-heal ang nerves mo. But what if they're wrong, Maddie? What if kahit lumipat pa ako ng hospital, hindi na talaga ako makalakad? What if forever na akong ganito? It's so unfair, Maddie! I'm just 26 years old! But my life, my career, it's all gone! Huwag ka magsalita ng ganyan. Makakalakad ka rin. It would just take some time. You just follow the treatment. And your motor functions will come back. It just takes a little time and patience, anak. Well, that's easy for you to say. Eh, hindi naman ikaw yung hindi makalakad eh. Alam mo, kasalanan to ni Lilith eh. Dahil dyan sa walang yang apple of the eye mo, hindi na ako makalakad! Ano, Mami? Masaya ka na? Ha? Ha? Masaya ka na? Proud ka pa rin ba sa babaeng yun, ha? Dad. Kain ka ng madami, ha? Para lumakas ka kaagad. Makakalabas tayo dito agad. Hmm? What is it? Huh? What is it, Dad? It's okay, it's alright. Makakapagsalita ka din, ha? Huwag mo mamadaliin. Makakapagsalita ka din. Don't worry, I'm here. Huh? Dad? Why don't we make a deal? I will become a better daughter. Basta promise me. Magpapagaling ka, ha? Kaya ko makipagpatay kay Ate Lilith. Just like you always wanted. Right? Basta magpapagaling ka. Please. Ha? What do you think? I'm here. Don't worry. For once, paniwalaan mo naman ako. Ako yung anak mo. I'm the one who almost died. And what reason would she have to make up such a story? What does she have to gain from lying? You know, you always try to see the best in others, Mer, and I admire you for that. But in this case, maybe it's time that you start siding with your family, with your own daughter, instead of others. And you may push error aside. And if not, one day, maybe you'll wake up having lost another child.
Kailan po makakalakad ang anak ko? I'm afraid I cannot give you a conclusive answer to that yet. Her recovery time depends sa magiging reaction ng pasyente dun sa mga treatments na ibibigay sa kanya. Ano mo kasalanan to ni Lilet? Dahil dyan sa walang yang apple of the eye mo, hindi na ako makalakad! Sabi ni Ka Lorena, huwag ka na daw muna mag-report sa trabaho. Magpahinga ka daw muna ng 1 linggo. Meron namang bayad yung leave mo. Bakit ka malungkot? Hindi ka ba masaya na makakauwi na tayo? Kaya naman po. Kaya lang, iniisip ko pa rin po si Aray. Kamusta na po kaya siya? Attorney Mayor, Attorney, pwede po ba tayong mag-usap? Lilet, please stay away from me. Attorney, sige na po. Wala tayong dapat pag-usapan! Bakit kailangan mo tabigin ang kamay ng anak ko? Kinakausap ka naman niya na maayos, ah. Kailangan, pwede po bang iwan niyo na muna kami ni Attorney? Ako na pong bahala dito. Ayoko. Baka mamaya saktan ka niya eh. Kailangan, sige na po. Please, nakikiusap po ko sa inyo. Sige. Pupunta lang ako sa business center para pirmahan yung form. Sumigaw ka lang, ha? Kapag sinaktan ka niya. Sis, asan si Lilet? Wala sa kwarto niya. Ka Lorena, nasa hallway. Kausap si Atty. Simmons. Ako ang harapin mo. Kung aapihin mo si Lilet, ako ang makakalaban. Nagpapaset up ng meeting si Kompanyero Reyes at nakarating na sa akin na binabalak niyang kumalas sa DNR law firm. What? May dilubyong parating! If they want to fight like animals, we will fight according to the law. Gusto mo bang mag-file ng case against Lilet? Doon sa sinasabi mong ginawa niya sa'yo? Oo, dala ko po ito pero hindi lang po ito yung dala ko eh. Nakita ko rin dun sa natin yung inuupahan. Attorney Mayor, hindi ko po alam kung anong sinabi sa inyo ng anak niyo. Pero gusto ko lang pong ipaliwanag yung side ko. Para ano? Para palabasin mo na naman na ikaw yung biktima? Tapos si Era ang masama? Hindi po yun yung intention ko. Gusto ko lang po talaga malaman niyo kung ano yung totoong nangyari. Alam mo, Lilet, hangang-hanga ako sa'yo noon. Nung magkasama pa tayo sa law school. Di ba, bar top notcher ka? Kaso nang hihinayang ako sa'yo. Dahil ginagamit mo yung talino mo sa paggawa-gawa ng kwento at kasinungalingan! Oh no, miss. Naiwan ko pala yung phone ko sa x-ray. Pwede mo bang balikan? Ay, ganun po ba? Sige po, iwan ko lang po kayo dito sandali pero babalik din po ako agad. Thank you. Di po ako nagsinungaling sa inyo kahit kailan. In fairness, ang galing mong umakting. Nung nakidnap tayo, paniwalang-paniwala ako na mabait ka talaga. Na sincere ka. Pero ano nangyari? Ikaw ang rason kung bakit hindi makalakad ang anak ko. Ikaw ang rason kung bakit nagkakaganito si Era. She's in pain!
Opo. Naitulak ko po si Attorney Ira. Pero kung hindi ko po yung ginawa, nabaril po siya ni Sally. Gusto ko lang naman po siyang tulungan. Gusto ko po siyang iligtas eh. Aksidente po yung nangyari. Hindi ko po gusto masaktan si Ira. Kapal ng mukha mo! Anong gusto mong mangyari ngayon? Magpasalamat pa kami sa'yo? Natanawin pa namin utang na loob ang ginawa mo? Kapal ng mukha mo! Isipin niyo na ho kung anong gusto niyong isipin. Basta ako alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang masama, malinis ho yung konsensya ko. Diyan ka magaling eh. Sa pagsisinungaling. Nagsisisi talaga ako kung bakit tinulungan pa kita noon. Sana pinabayaan na lang kita. Ano bang meron ka kung bakit lumalambot ako sa'yo? I swear, hindi na ako magpapautos sa'yo! Itong tatandaan mo. Gagawin kong lahat para managot ka sa lahat ng ginawa mo kay Era. I will never forgive you. Never! Tandaan mo yan, Attorney Lilet Matias! Attorney, huwag niyo naman po sana tulungan na lang ang lahat. May hindi pa po kayo alam eh. Bulag pa po kayo sa kung ano talagang totoong nangyari. Pero, naiintindihan ko po nakakampihan niyo si Era. Kasi sino ba naman po ako? Hindi niyo naman po ako anak eh. Mabuti na lang hindi kita anak. My God, Lilet! Simula nang dumating ka sa buhay ko, ano ka ba? Para kang kuting na hindi mawala. Lagi na lang kitang nililigtas. Tapos itong gagawin mo sa anak ko? At hindi yung magagawa ng kuting na yun, nakalmutin at saktan kayo, pati na yung mga taong mahal nyo, hindi ho. Stop it, Lilet. You are so convincing. Pero hindi ko napapayagang magpauto pa sa'yo. Tama na! Eh kayo, hanggang kailan kayo magpapauto sa anak nyo? Abogado ba talaga kayo? Hello, son. Oh, dala ko na papunta sa ate Lilet mo. In-order mong sunflower bouquet para sa kanya. Nice, Mom. Thanks. Sayang no, sana nandito ka to personally hand it to her. Kasalanan ng tight summer class schedule ko, Mom. Ino, is something wrong? Yes, nothing po, Mommy. Nothing's happening. Sigurado ka? Yes, Mom. Anyways, kahit wala po ako dyan, ang importante, Ate Lilet won't feel alone. Just like how she made me feel during my rape trial. Kaya soon kakotek ako din sa kanya for some help po. Tulong saan? Secret. Sige na, Mom. I have to go focus na. My friends are calling me. Alright. Ingat ha. Bye-bye, bye-bye. Finally! Natapos na rin yung challenge! Let's go! Tagal na dito! Tagal mo naman dito! Tapos na rin yung challenge natin. Dito ka sa throne mo, bro. Yan, dito ka. Cheers! Cheers! Woo! Sorry ho. Hindi ko naman po intensyon na pagtaasan kayo ng boses eh. Gusto ko lang po talaga na pakinggan nyo din yung side ko. Ano? Ano ba talaga ang gustong sabihin ng totoong Lilet? O iintayin mo pang dalawa na kaming mabaldado? Ang bigat lang po kasi sa pakiramdam eh. Hindi ko po kaya na tanggapin na lang. Hindi ko po kayang sigmurahin. Kasi ano, Lilet? Ano? Kasi hindi ho tama. Kasi mali na bigla na lang kayo nag-astang judge. Sis, asan si Lilet? Wala sa kwarto niya. Ka, Lorena, nasa hallway. Kausap si Attorney Simmons. What? Why? Nakiusap po sa akin na iwan ko muna silang dalawa para makapag-usap ng private. Nag-explain si Lilet tungkol doon sa binibitak sa kanya ni Attorney Ira. Kinabig nga yung kamay niya at tinataboy siya ni Lady Justice. Pero ewan ko ba kay Lilet? Masyadong mapilit. I should go ahead. Baka kung ano pang gawin niyang Meredith na yan sa kanya. Sige ho, susunod ako kaagad. Kulang na nga lang sabihin niyo court is adjourned eh. Matapos niyo akong hatulan at sintensyahan? Eh, panig lang naman ni Ira yung narinig niyo, di ba? Dahil simula pa lang ng depensa ko, yung isip at utak niyo sarado na. Ni wala nga kayong ebidensya eh. Ni isang eyewitness
witness, wala kayo! Hindi kayo nag-imbestiga o nag-background check na gagawin ng isang magaling na abogado. Lalo na nag-aastang judge. Ang tanging meron lang kayo, one-sided judgment. You ruined my daughter with lies. You sabotaged her life. You destroyed her relationship with Bonnie. And now you want her dead. Wala akong totoo sa mga yan. Wala na akong paniniwalaan sa mga sinasabi mo. And I don't need to do a background check on my daughter. Wala na akong papaniwalaan sa mga sinasabi mo. Because I see you now, Lilet. Sa likod ng makaanghel na maskara na yan ay isang napakasamang tao. Now, I want to tell you, court is adjourned. Attorney, sa ganun nyo na lang ho ba gustong magtapos ang lahat? Sa tinagal ho natin magkalaban sa loob at labas ng korte, nung nakita na po tayo, nalaman natin na kaya naman pala natin maging magkakampi. Yes! Buti nga sa'yo, Lilet. Ay, ma'am. Wow! Nakakatayo na po pala kayo. No! Hindi! Nakita mo naman, di ba, how I struggled kanina? Pero ma'am, kitang-kita ko po. Napayas pa nga po kayo at napatanong pa nga po eh. Ano ba? Ba't tulungan mo na lang ako sa wheelchair ko? Ano ba? Bilis! Ano ba? Yung maganda po nating turingan na surpresa pong nabuhay nung mga panahon na namuntik na po tayong mamatay. Wala na lang po yun sa inyo. Tama na, please. Enough of you, Lilet. Ba't mo ako tinititigan? You could have just said sorry. Teka, nurse, saan mo ba ako dadalhin? Sa room niyo po, ma'am. Ha? Iinom na po kayo ng gamot. Hindi! Teka lang! Ano ba to? Sira pa ata. Teka lang, miss! Teka lang! Hindi ko sinasadya. But of course, you chose to use force on someone like Lilet. Play fair, Mary Beth. I am not going to do this. Ako ang harapin mo. Kung aapihin mo si Lilet, ako ang makakalaban mo. Tama na po. I'm warning you, Lorena. Ayokong magkasakitan tayo. Ayaw mo magkasakitan tayo? You want me to refresh your memory? You know my capabilities. Dahil fresh na fresh pa sa akin ang ginawa ko sa'yo nung sinubukan mong paghiwalayin kami ni Cons. Gusto mong yugyugin ko ulit yung ulo mo para maalala mo? Ha? Talaga ba, Lorena? Babalikan na naman natin ang nakaraan? You're going to stoop down to that level? Ang tanda na natin para dito. But not too old para patulan si Lilet? Ikaw ang walang pinagkatandaan. Lantara na yung pagiging halimaw mo. Salamat, Alvin. Papalitan ng mas maayos, ha? Sige, baka sa ibang floor ko na lang kukuhanin. May nag-aaway dun kasi sa hallway. Talaga? Kaloka, di na nagpigil ng lugar. Ayaw nga magpaawat eh. Sagasaan mo para matigil. Sige na. Kunin mo. Ay, ma'am, saan po kayo pupunta? Antayin nyo na lang po yung wheelchair niyong bago. Sobrang sakit niyang legs niyo, di po ba? Opo. Mama na po, please. Alam mo kung ano ka? You are a hypocrite. Kahit na ano pang degree o social class upgrade ang ilusyonin mo, sumisingaw pa rin ang baho mo. Hindi mo alam ang totoong nangyari. Wala kang konteksto sa pinagdaanan namin ni Lilet. And you have no idea what my daughter is going through right now. Let me guess. Sinabi niya sa'yo na sinaktan siya ni Lilet. Tama? Manang-mana siya sa'yo. Kaya I doubt kung nagsasabi siya ng totoo. I don't need to explain to someone who's obviously being manipulated by a seemingly vulnerable puppy. Ang nakapagtataka, ikaw ang
habang gumagawa ng mga duties ng man's best friend. Bakit hindi mo mabitawan si Lynette? Ano bang alam niya? Wala kang pakialam. Ang intindihin mo, yung ugali mo. Umamin ka na sinaktan mo si Lynette. Sinaktan mo ang anak ko? Ma'am! Sabi ko na nga ba, nakakalakad na yun? Pinalagpas ko na kanina ang pananakit mo kay Lynette. Pero ang ulitin mo pa ulit! Wala kang karapatang saktan ang anak ko! Stop this nonsense! Ako! Ako ang harapin mo! Sige! Ma'am, Ako tama na po ang yan, ma'am. saktan mo! Ma'am, tama na po yan. Mami! Ano ba? Stop ganging up on my mother! Nakakalakad ka na? Okay, Jeff. Bukas na lang. Trix, can you stay the whole day tomorrow here? Baka may prior na lakad ka. Sana wala. No, Mom. I'll stay here. I need to go to Batangas. Kailangan kong asikasuhin yung mga idle lands ng lolo't lola mo. Ibibenta ko. So, just stay with your dad, ha? Yeah, don't worry. I'll take good care of that. Okay. And just a reminder, no unwanted visitors. Ang Tito Ivan mo lang. At kung merong iba, inform mo na ako. Kasi baka mamaya meron na namang mga mag-crash na buwisit. Trixie, nakikinig ka ba sa akin? Yeah, of course, Mom. Okay. Nakakalakad ka na? Mami, nakakalakad na ako pero yung legs ko sobrang sakit pa din. This is all your fault, Lynette! Itong injury ko! Hindi ka pa mamatay si Mati nung nakidnap ka. And this is what she gets? Ha? Pinagtutulungan siya ng mga nanay-nanayan mo? Idol na idol mo yung mami ko. Pero hindi ka nagdadalawang isip na sirain yung mga mahal niya sa buhay! Sinungaling ka! You only have yourself to blame for this, Lynette! Kasalanan mo tong lahat! That Meredith is a monster. Kung ano-ano masasakit ang sinabi niya sa akin. Ano bang pwedeng ikaso sa kanya, Cons? Kaso? Ano ba? Kanina pa ako nagsasalita. You're not paying attention. Sa bagay, ayaw mo lang kasing kasuhan si Meredith. I get it. Stop it, Lorena! Nagpapaset up na ng meeting si Kompanyero Reyes. At nakarating na sa akin na binabalak niyang kumalas sa DNR law firm. So paano mo tatawagin DNR law firm ito kung wala ng Reyes? What? This firm is breaking apart. And all you do is harass me about an affair that is so old and irrelevant. Alam mo, hindi malayo na yan din ang maging legacy ng law firm na to na iniwan sa atin ng papa mo. So Lorena, please, focus! May dilubyong parating. You need to rest at inumin ang meds mo. Yes po, Doc. Magpapahinga na po ako. Yun lang po ba, Doc? Kasi kanina po, bigla siyang bumagsak dahil sa sakit at panghihina. Gaya ng sabi ko sa inyo, maraming nerves ang na-stretch at namaga dahil sa nangyari. That explains the weakness and decreased sensation ng legs niya. Tapos tumakbo pa kanina, ang sabi ng nurse. Okay na po, Doc.
magpapahinga na po talaga ako. Thank you po. Aayusin ko na rin ang discharge papers mo rito para malipat ka sa Montecillo Abad Center para mas matignan ka ni Doc Abad. Marami silang facility para malaman ko ang next steps to your treatment. But I must say, malaking progress itong nakakatayo ka na at nagagalaw mo yung legs mo. Okay, Doc. Thank you. Thank you so much. Magpapahinga na po talaga ako. Maraming salamat po, Doc. Excuse me. I'm not sure kung progress ba ito sa recovery mo or what. Pero bigla kang nakakalakad. And then manghihina ka. Hindi ka na naman makalakad ulit. Mati, kasalanan ko naman talaga eh. Huwag ka mag-alala. Mag-rest na talaga ako. Promise. I'm starting to wonder kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. We have to get to the bottom of this. Kasi mamaya dyan, malala na hindi natin alam. Mabuti na lang ililipat na tayo dun sa ibang ospital na may espesyalista para malaman natin kung ano talagang totoong nangyayari sa'yo. Halina kayo, kumain na tayo. Lalamig ang pagkain. Bestie, tara na, kain na tayo. Maraming yung pagkain. Lilit ano? Okay ka lang? Ang dami po kasi nangyari nitong buwan. May death threats, may lipat bahay, may awarding, tapos may sarili pang pa-award si Ma'am Patricia, may kidnapan, mayroong magkaaway na nagkabati, may injury, may sakitan, hampasan. Anak, sorry na. Alam mo naman hindi ko ibalik sa Meredith na yon yung ginawa niyang pananakit sa'yo. Sobra naman po yata. Sobra? Ha? Sige nga, ikwento mo sa amin kung ano yung mga pinagsasabi niya nung wala ako dun sa'yo para umabot siya sa pananakit sa'yo. Mati, sorry sa nangyari kanina ha. Kung hindi dahil sa ginawa sa akin ni Lilith, you wouldn't have the need to defend me. Hindi ka naguguluhin ni Lilith, pati yung mga supporters niya. Ay, talagang pinigilan ko rin lang ang sarili ko. Dahil napaka-physical din nila eh. And, you know, Era, kung alam ko lang na itong gagawin sa'yo ni Lilith, eh di sana hindi ko na siya tinulungan. Sana pinabayaan ko na lang siya. I hope last na yun, Mati. Well, you know, if they want to fight like animals, we will fight according to the law. Gusto mo bang mag-file ng case against Lilith? Doon sa sinasabi mong ginawa niya sa'yo? What do you mean, Mati? Like right now? Yes, right now. Para naman sa ganon, managot na kung sino talaga yung dapat managot. Kasi parang ang pinapalabas pa ni Lilith at nung nanay-nanayan niya, tayo pa yung may kasalanan. I just want the truth to come out. Mati, as much as I want Lilith to pay, can we just focus on my recovery first? Gusto ko lang talagang matapos tong episode na to sa buhay ko. Move on and stay away from that Lilith creature. I don't want to deal with that Lilith anymore, Mati. Ayoko nang pag-aksayan pa siya ng time, resources, effort. Gusto ko na lang talaga mawala si Lilith. Like she doesn't exist. I don't want to see Lilith sa presinto, sa court, sa buhay natin. Take all the time that you need, anak. And then when you're ready, you will get the justice that you deserve. Just let me know when. Okay? Thank you, Mati. Gusto ko lang naman pong linisin yung pangalan ko eh. Habang sinusubukang isalba yung nasira naming relasyon. Hindi lang dahil dun sa mga gawa-gawang storya ng Ira eh. Bakit nga po kaya ganun? Parang lagi kami pinagtatagpo ng universe para pag-awayin lang uli.
Tapos, yung accusation pa nila sa akin, sinungaling ako. Ay nako, yan naman ang lagi nilang binibintang sa'yo. At saka yung mga ingano, yan ang favorite nila na depensa sa'yo. Paulit-ulit na nga po kung nag-explain ng side ko eh. Magmakaawa pa ako sa kanila para pakinggan nila ako. Ilang beses na rin po akong nagbigay ng chance para magkaayos kami. Hindi ko na nga po alam kung kaya ko pong magbigay ng chance ulit eh. Hoy, Lilet. Makinig ka nga. Abay, total. Matagal-tagal ko na rin hindi kita natatalakan, ha? Pwede ba bawasan mo yung kabaitan mo? Kaya willing-willy yung mga kaaway mo eh. Ano akala nila? Isa kang tourist spot sa Pilipinas na pwede kang balik-balikan? Na biglaan na lang sumusulpot, ganon? Bait-bait mo. Oh, tama na yan. Umiinit ang ulo. Kumain na tayo. Sige na, kain na tayo. Ay, ang galing talaga nito. Pag-usapang kain, sumasakto. Dala ko po to, pero hindi lang po to yung dala ko eh. Ay, bakit? Nakita ko rin dun sa natin yung inuupahan. Ay. I hope Lilette is really lying. That would make it easier. What do you mean it would make it easier? If Lynette is telling the truth, then what about the side of Era's story? Good vibes daw ngayon ng mga nurse hospital suites. Paano? Buong araw daw wala yung malditang asawa. Patricia something. Dahil sa nangyari kay Dad, mahihirapan siya to function just like he used to. Your dad was my client before. Nag-email siya sa akin at meron siyang gustong sabihin. Can I please talk to him, even for just a minute? Ano kayang kailangan sabihin ni Dad sa kanya? Buti sana kung makausap niya si Dad. Sana maalala siya. Ako si Mary dear. Naalala mo ba ako? Wow! Talaga, in-important mo pa talaga, ha? Na mahanap kami dito. Thank you, Anton, ha? Mukhang hindi na naman #safe space tong lugar na to. Don't worry, mabilis lang ako. Kailangan ba nandito sila? Miss, sorry kasi kakakidnap lang niya, mainit-init pa. Mahirap na di ba? Are you saying nagagawin ko din sa kanya yun? Hindi naman sa ganon, Trixie. Ayaw lang namin iwan mag-isa si Lilet. Kasi nung huling iniwan ko siya kanina sa ospital, sinaktan siya nung... Ay, nako. Isip ko na naman. Trixie, ano bang ginagawa mo dito? Gising na si Dad. Naku, Spunky. It was hell in the hospital kanina. Buti na lang lilipat na kami ni Era tomorrow. Alam mo bang nag-reunion lahat ng triggers ko? At nakisama pa si Lorena. Nilabas niya lahat ng insecurities niya. Hindi pa talaga siya naka-move on. Well, Kay Lorena is just being also a mother to Lilette, as are you being a mother to Era. And besides, yung testimony earlier, galit na galit kay Lorena. I don't know if it's anger, parang it's something more. You're right. It's not just anger.
I feel betrayed. And I'm so disappointed. Paano magagawa ni Lilet yun? And ginawa talaga ni Lilet yun. Anak ko si Era. And ipagtatanggol ko siya. Kung kailangan nga kasuhan ko si Lilet, gagawin ko. Pero you know what? Something inside me is saying na dapat ko siyang kaawaan at patawarin. And it's wrong. Well, you have a past with Lilet. And you two recently shared a traumatic experience together. Yun na nga eh. Ang ganda na ng bonding namin ni Lilet. And lahat yun nasira when she tried to kill Era. Alam mo, mas nakakatakot yung mabait. Tapos yung pala, pailalim kang gustong gawa ng masama. And she's telling me to my face na nagsisinungaling talaga si Era. As if siya yung nagsasabi ng totoo. Well, I hope Lilet is really lying. That would make it easier. What do you mean it would make it easier? Why? Well, if Lynette is telling the truth, then what about the side of Era's story? Talaga? Oh, thank you, Lord. Dininig niyo po yung dasal ko. Kamusta siya? Makakauwi na ba siya? Magagawa niya na ba yung mga ginagawa niya noon? Why don't you pay him a visit? Bukas? Seryoso ka ba? Pinapadalaw mo ko? Tapos sasaktan siya ng mami mo. Wala po si Mom the whole day tomorrow. Ako pong bahala. Look, you don't have to trust me at all. I'm not asking you na makipag-ayos ka sa akin after everything that happened between us. But I feel like deserve mo namang malaman na gising na si Dad. And baka makatulong din doon sa kanya na bisitahin mo siya. Salamat, Trixie. Na-appreciate ko to. I'll go ahead. Galing-galing mo. Kung makita ko lang din eh. In fairness, ha? Kahit, ulitin ko ha. Huwag kang magpaka-tourist spot sa mga taong umaapit ng aaway sa'yo. Huwag kang papayag na babalik-balik ka. Palamig tayo? Bago malusaw. Masarap ba yan? Ay, yung mo. Sige. Sustain siya namin yan. Sustain siya namin. Were 8 long-distance calls yesterday from the World United Legal Advocates? Who does that? Just call them. Haven't you made a decision yet? Well, palakarin nila ng peaceful itong si Era and lilipad ako sa New York agad-agad. What if they ask Era to walk on water? Oh, and then suddenly you'll pray for them? Sira, nandito na kami sa Montecillo, Abad. I'll talk to you later. Call them, okay? Bye. Okay na? Love, andito na si Atty. Simmons. Maraming salamat. Mati, don't worry. We'll wait for you here, okay? Atty. Simmons, tara na pa sa loob. Okay po. Ito na nga. Good vibes daw ngayon ng mga nurse hospital suites. Paano? Buong araw daw wala yung malditang asawa. Nung kakagising lang sa coma. Sino? Yung beauty queen daw dati? Hindi.
Yung nanay ng na-rape at may sex scandal. Patricia something. Got an email from Ramir Ingano. He's the father of your deceased child. May importante daw siyang sasabihin sa akin. Kailangan daw kami magkita. Sir! Ramir? So why are you here? Is it because babae ka ng asawa ko, Attorney Meredith Simmons? Karelasyon ka ba ng asawa ko? Cha, dito ka muna ha. Abangan mo si Era. Babalik ako agad, may sisilipin na ako. Ayun siya. Sandali. Dad? Ako po ito. Si Lilet. Sabi ni Doc, dahil sa nangyari kay Dad, mahihirapan siya to function just like he used to. Pero babalik pa rin naman daw through treatments. Expressive aphasia. Just Google it. Kaya yan ni Sir Ramir. Baka ito yung way ni Lord. Para sabihin sa atin na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi, pwedeng hindi siya nagising. Pero ito siya, oh. Lumalaban siya. Kaya dapat tayo din. Kung ito yung kailangan nating pagdaanan para makarating tayo dun sa katuparan ng mga prayers natin. Sige po. Game po, Lord. Baka along the way, may mga lessons pa tayo na dapat mapulot. Ganun naman si Lord eh. Thank you, Trixie. Thank you kasi sinabi mo sa akin. Thank you kasi pinayagan mo akong pumunta dito. For Dad. Pwede ko ba siyang hawakan? Baka sakali lang na maalala niya ako. Baka makatulong. Pwede ba, Trixie? Ramir. Si Ramir, ako po ito. Si Lilet po. Yung makulit yung pong kasabahay dati. Mahalala niyo po ba ako? Sana po maalala niyo ako. Baka yung nurse.
Sana napatawag ka. O, papunta na ako dyan. Hello, Patricia. Na-confine si Jeff kanina lang. Ano nangyari? Paano yan? Pupunta pa naman namin yung mga potential buyers. Isa pa si Jeff lang ngayong nakakaalam tungkol sa mga properties namin. Yun na nga, ang taas ng lagnat. Umuubo pa. Baka pwedeng i-postpone nyo na lang muna. Malamang. Ayoko kayong mahawa sa kanya. Baka mahawaan ko pa yung asawa ko niyan. Hindi na lang pala, hindi ko kami nakakalabas ng Metro Manila. O sige, tsaka na. Bye. Bari, balik na tayo ng ospital. Sige na. Sige po, ma'am. I'm Attorney Meredith Simmons. We've met nung tala ng mga Bata Awards. Ano pong ginagawa niyo dito? Your dad was my client before. And before all of this happened, nag-email siya sa akin at meron siyang gustong sabihin. Kaya natuwa ako nung nalaman kong nagising na pala siya. Can I please talk to him, even for just a minute? Attorney. Please. It will be quick. Promise. Sa labas ko muna. Ramir, ako si Meredith. Naalala mo ba ako? Natividad Almeida pala ang pakilala ko sa'yo. May gusto ka sa akin sabihin? Ano to? Importante ba to? Urgent? Ramir, palagay ko importante to eh. Oo. Alam ko importante ito dahil nag-effort ka pang hanapin ang totoong pangalan ko at nag-email ka sa akin para makipagkita. Sabihin mo na sa akin kung anong gusto mong sabihin. Ramir, hindi ka makapagsalita. Please, Ramir. Please naman, sabihin mo na sa akin. Ano ba naman ito? Sana hindi mo na lang ako binulabog. Ang dami na sa buhay ko na left unanswered tapos hindi ka pala makapagsalita. Ano kayang kailangan sabihin ni Dad sa kanya? Buti sana kung makausap niya si Dad. Sana makausap. Sana maalala siya. Pero kung sa email, baka naman business related. Bakit hindi na lang sinabi sa email? Bakit kailangan mag-meet pa nila? Ano mo, may punto ka eh. Baka naman kaso na hinawakan nila dati. Talaga nung nakilala si Sir Ramiro at si Attorney Mer. Ramir! Say something! Say something! Ano ba talaga yung gusto mong sabihin? Huwag naman sanang affairs ni Dad nun. Pag nagkataon, lagot ako kay Mom. Hindi naman siguro. Ramir! Hindi ka makapagsalita? Dad? Hindi kita maintindihan! Dad! What's happening? Nakakasama ako sa kanya yung ginagawa niyo. Mabuti pa umalis na kayo. May gusto siyang sabihin! Dad?
Kasi po, ano ba talaga nangyari kay Ramir? Bakit hindi siya makapagsalita? Ramir! Sabihin mo na, please! Stay the hell away from my husband! Sino nagbigay sa inyo ng permiso na pumasok dito? Ma'am, Ma'am Patricia, wala pong kinalaman si Trixie. Ako po talaga yung nagpumilit na pumasok dito. Ikaw talaga. Wala kang kasing kulit. Sana namatay ka na lang nung kinidnap ka para hindi mo na kami ginugulo dito. Pwede ba? Umalis na kayo. Layas! And you too. Out! Patricia, bago ka dumating, meron sanang gustong sabihin si Ramir. Kaya lang dumating ka. Sorry ha. Naka-istorbo pa pala ako sa kamustahan ninyo. Wala akong pakialam anong sasabihin sa'yo ni Ramir. Dahil ang masusunod lang dito ay yung sasabihin ko. And I say, leave! Lumayas kayo! Get out! At ikaw, ano pang ginagawa mo dito? Hinihintay mo ba na sipain pa kita? Out! Layas! Ano ba itong ginagawa mo sa akin? Pinaglalaroan mo ba ako? Masyado po bang importante yung kailangan niyong malaman kay Sir Ramir? Kaya kayo nagkakaganyan? Hindi ko alam, Lilet. Pero sigurado akong parang importante nga. Lilet, please. If you're trying to comfort me, no. Hello? Yes, anak. I'm on my way. Guys, dalawang variant na lang to, pero dalawa na lang ang natitira. Pakimind na. Marami na bang benta? Bongga din. Anton! Kayo ha? Okay ka dyan? Ay, okay po. Nanonood yan sa TikTok, diba? Diyan mas mura. Mind na agad. Diba? Nak! Nakatulala ka dyan. Sorry po, Tinang. Kumusta? Okay naman ba si Sir Ramir? Medyo may problema lang po sa pagsasalita. Pero gagaling din po yun. So wala nga doon si Patricia. Yun nga po eh. Biglang dumating. Asus! Tama nga ang tiyanglani mo. Bumalik para manakit. Oh, dinabulyawan ka na naman. Wala naman pong bago doon, Tinang eh. Ang bago po, naabutan namin ni Trixie si Attorney Mer na halos magmakaawa tapos niyugyug na si Sir Ramir para magsalita. Ha? Eto ko naman saan?
Magkakilala pala silang dalawa? Ayun na nga po eh. Ang sabi, bago daw po atakihin si Sir Ramil, may importante daw po siyang sasabihin kay Attorney Mer. Sa tingin ko po, importante talaga yung impormasyon na yun eh. Kaya lang, ano kaya yun? Ay, naku, Spanky. It's been so frustrating lately. Frustrating, like all caps? Is the chamomile tea not enough to calm you down? Well, nakusap namin yung doktor and nakuha namin yung diagnosis and it's the same. I wonder why. Okay, I have to ask you a difficult question. Do you think that this would be something that would stop you from asking it, but do you think Era is lying? Please don't kill the messenger, ha? I know you support your daughter all the way, but is it possible that this could be Era getting back at Lilith? I don't think so. Bakit naman gagawin ng anak ko yun? So, do you think Lilith is capable of doing this to Era? As of now, dapat wala na akong pakialam kay Lilith. Ang ganda na ng bonding namin ni Era. And I can confidently say, I trust my daughter. In fact, pinag-iisipan ko ngang mabuti kung itutuloy ko pa yung sa World United in New York. Kasi gusto ko siyang maalagaan. I'm worried about it. Matty, no! Sorry. What are you doing? Ang sabi ng doktor, magpahinga ka. That's what I've been doing, Matty. Nagpa-practice lang kasi akong maglakad at narinig ko kayo. Matty, about that World United, I think you should take that offer. Kasi sa dinami-daming nag-apply, binigay siya sa'yo kahit hindi ka naman nag-apply. And that's something. You tell her. Paano ka? Nag-aalala ako sa'yo. Paano ako? Look at me, Matty, oh. I'm fine. Naalala mo nung na-hospital ako last time? Di ba tumakbo kaagad ako sa'yo? Alam mo, Matty, hindi ko alam kung paano ko nagawa yun, pero dahil sa'yo yun. Ikaw yung lakas ko, Matty. And I found my will to stand back up again. Matty, I will be fine. I-update ka na lang ng doctor regarding dun sa condition ko. And besides, Tito Spanky's here. Right, Tito? Sure. Okay. I'll call them tomorrow. Yes! Oh my gosh, this will be a big opportunity for you, Matty. It's like a breather. Malayo sa mga frustrations. Malayo sa kung ano man at kung sino man stress na meron dito. Thank you. Of course. Manali ka, di pa tapos.
Ay, ang galing! Diyan ka na pala. Ano yung magaling? Ito, may nabasa kasi akong article na meron ng mobile application na kayang i-interpret ang gustong sabihin ng isang may aphasia. Gaya nung kay si Ramir. Ay, ang galing. Di ba? Pati ikaw na pa. Ay, ang galing. Ibig sabihin, makakausap na namin. Ay, nila. Mas makakausap na nila si Ramir. Lungkot-lungkutan. Ano naman lungkot dyan? Alam mo, kahit naman anong sabihin ni Patricia, si Sir Rami pa naman magsasabi kung hayaan kang dumaraw sa kanya o hindi. Sana nga, Bonnie. Naalala ko lang din si Attorney Mer. Kung paano siya magmakaawa para lang malaman yung gustong sabihin sa kanya ni Sir Ramir. Eh, sana pala alam niya na yung tungkol sa mobile app na to nung panahon na yun. Alam mo, kailangan niya munang i-download yung mobile app para sa yoga at saka sa mga spirituality para naman kumalma-kalma siya sa pakikitungo sa'yo. Grabe siya, mother-in-law mo. Mentor sa law, yun lang. Alam mo, nagtataka lang ako. Ba't ba gano'n na lang yung concern mo kay Tony Mer? Ewan ko ba, Bonnie? Siguro kasi somehow may pinagsamahan kami. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako masyadong apektado sa mga sinabi niya. Alam mo yun, parang kahit anong mangyari, kahit todo paninira si Ira sa akin, gusto ko pa rin na magkalapit at magkaayos kami ni Attorney Mer. Siguro kasi I used to look up to her as my Lady Justice. Si Lady Justice mo, lilipad na. Sabi sa akin ni Anjo, ngayon ang lipad niya papuntang Amerika. Pero ang last stop niya ay ang lab. Tingin mo ba gugustuhin ni Attorney Mer na makuha yung sagot sa mga tanong niya kay Sir Ramir bago siya umalis? Eh, paalam natin sa kanya yung mobile app na to. Yes, meron pa tayong oras. Oh, Wacky! Wacky naman! Come on, come on! 1, 2, 3. Yay! Thank you so much sa mga sweet gestures ninyo bago ko umalis, ha? Naninigurado lang po kami, Attorney Meredith, na babalik pa rin po kayo. Oo naman. Pero sa ngayon, si Spanky munang in charge. Kaya pwede niyong pasakitin ang ulo niya. Oh. Well, sige, just try. Try lang. Are you so excited to take a break from all this? Actually, mamimiss ko kayong lahat. Really? Even Carolina? Ay, nako. Siyang makakamiss sa akin. And in fact, I'm sure, hahanap at hahanap yun ng paraan para sirain ang araw ko. But that's okay. Looks like someone special also came to say goodbye. Nabalitaan ko po kasi na ngayon yung alis nyo. May nabasa po kasi ako na article na may mobile app na po na kayang mag-interpret ng gustong sabihin ng isang taong may expressive aphasia. Yung parang kay Sir Ramir po. Ito po, oh. What fake gesture is this again, Lilette? Is it really worth it? And at what cost? Attorney Mer, maganda po ang intention ni Lilith. Magaling. May gift ka talaga, no? May gift ka na sirain yung sana ay maganda. I don't know what it is about you, pero aalis ako, magpapaalam na rin ako sa mga what ifs, and whys ng buhay ko na matagal na akong pinaparusahan.
But I'm not saying goodbye to you, Lilet. Babalik ako. And you may not like what I have in store for you. Iniintay ko lang na maging ready si Era. Kaya't humanda ka rin. Happy! Let's go? Okay ka lang? Tara. Awi na talaga yung tingin sa akin ni Atty. Mel. Akala ko pa naman magiging okay na kami. Hindi lang dahil dun sa nangyari kay Atty. Era eh. Alam mo, Lilet, eventually, malalaman ni Atty. Mer kung sino talaga yung nagsisinungaling. Kaya, wala kang dapat ikatakot. Paano niya nga ako kausapin kanina? Parang langaw na lang ako sa kanya. Kahit ano pa sabihin sa'yo ng ibang tao, ang importante kung paano mo tingnan ang sarili mo. Salamat daw niya. Dandaan na muna ako sa ospital. I-introduce ko lang tong mobile app kay Trixie. Teka, baka saktan tsaka itaboy ka na naman nung Patricia na yun. Hindi naman siguro. Lalo na kung mapapagaan ng mobile app na to yung bigat ng sitwasyon nila. Hindi naman siguro sasamahan kita. Na. Nandun naman si Trixie. Sigurado ko mapapasaya siya ng mobile app na to. Alam mo, hindi ka rin sigurado dyan. Pero, sigurado ako na kahit pa paano, nagiging maayos na yung relasyon namin. Kahit pa paano, magkakaroon na ng pag-asa yung pagiging magkapatid namin. Kahit gaano pa kaliit yung pag-asa na yun, panghahawakan ko yun. Water. 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 Wow! Mukhang sanay na sanay ka na, Dada. I love this app na. Careful. You can leave now, Trixie. Ma'am, wala naman akong ginagawa. Okay lang? You don't even have to come back tomorrow. Andito na naman ako. At tao naman dito si Sheila. Pag nasa Batangas ako. If this is still about what happened last time, I have to admit, it will take time bago pa kita mapagkatiwalaan ulit. So for now, you're not allowed to come here. Again. you don't have to do this. Can you please shut up? That technical device? It won't solve anything. I don't trust this AI. I don't even trust you right now. Pinagsama mo pa talaga yung Lilet at Meredith na yon. Bakit ba galit na galit ka kay Atty. Meredith, ha? Ano ba siya sa pamilya natin? Bakit pati siya pinagtatabuyan mo? Doon ko pa sinabi sa'yo na wala dapat tayong pagkatiwalaan. It just has to be the three of us. Kaya ang sakit-sakit. Pati ikaw, hindi ko na rin ikaw mapagkakatiwalaan ngayon. My God! Tinuloy mo talaga yung pa-ceasefire mo sa Lilet na yon. Talaga lang? Ang
Ang bilis mo naman atang lumambot dun sa babaeng dahilan kung bakit nabaliwala yung pagre-rape sa'yo. May pa-ceasefire ka pa dyan. Walang ceasefire. It's not as if I'm getting chummy with Lilette, Mom! Then prove it! I want to see that Trixie pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. I want to see the Trixie who knows her worth. Someone who loves her family na ayaw na niyang masaktan pa sila ulit. Someone na makakaharap dyan sa Lilette na yan at sabihin sa kanya na she's the worst person to have ever existed. Because from the time that she was born, problema na ang binigay niya sa atin. Now, even at your darkest hours, wala siyang ginawa kundi maging bangungot sa'yo. Don't you ever forget that! Now leave! Leave! Trixie, Umalis ka na. okay ka lang ba? May problema ba? Huwag ngayon. Please. Just go away. Ipapakita ko lang naman sana sa'yo itong mobile app eh. Kaya nitong mag-interpret ng mga patients Nagamit na namin yan. Go. Umalis ka na. Bakit? Stop this. Ano matitigil? Ito. Stop being nice. Just leave. Bakit? Okay naman na tayo, di ba? Ano bang nangyari? May nagawa ba akong mali? Is there something you want to tell me? I won't let you use that device! For what? Para mabunyag mo kahit kanino ang tungkol kay Lilette at Meredith? No! Hindi ako papayag! Bakit mo pa kasi gustong mabuo ang pamilya ni Lilette? For what? Wala ka na bang pakialam sa pamilyang ito? Trixie has been trying so hard to get back up after everything she's been through. Hindi ka na ba naawa kay Trixie sa anak mo? Sa akin na halos mabaliw na at walang ginawa kundi ang atupagin ka at asikasuhin ka dito. Don't be selfish, Ramir! Huwag naman sana tayong magkasira uli. Ano bang nagawa ko? Baka pwede pang itama. Pag-usapan naman natin. No! I said stop this! You will never be a family nor friends. Naiintindihan mo? Hindi ka na makakalapit kay Dad. Lalong-lalo na kay Mom. Because if you do, don't tell me I didn't warn you. Subukan mo lang sabihin kahit kanino ang totoo, Ramir! Subukan mo lang na ikabit ulit ang Lilette na yon at ang ina niya sa ating buhay! Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kay Lilette! I swear, I'm dead serious, Ramir! Pinagsama mo pa talaga yung Lilette at Meredith na yon. Bakit ba galit na galit ka kay Atty. Meredith, ha? Ano ba siya sa pamilya natin? Bakit pati siya pinagtatabuyan mo?
This is LAB, or Legal Advocates Bureau. This is Spanky, and this is my daughter, Attorney Era Simmons. Oh, attorney nga rin pala yung anak mo. Hi, Attorney Era. Nice to meet you. It's obvious kung bakit ayaw ni Mom na lumalapit si Lilet kay Dad. Pero kay Attorney Meredith, anong meron? Uminom ka muna. Anong nangyari? Nakakabigla lang po kasi Tinang eh. Parang bumalik lang po sa dati si Trixie. Ang sakit kasi akala ko po kahit pa paano may isasalba ko yung pagiging magkapatid namin kahit pa unti-unti man lang. Alam mo, bebe ko, hindi pwedeng isang tao lang ang magsasalba ng isang relasyon. Mauubos ka. Parang kaming lahat dito. Ubus na kami sa pag-asa na titinu pa yung mga engano. Baka naman, baka lang maisip mo na tigilan mo na rin sila. Ano ba tawag doon? Toxic! Ayun, ang toxic na nila sa'yo. Eh, ikaw lang naman tong hopya sa mga engano. Hopya na po kung hopya. Sige Tinang, ako na po yung matalas ang isipan. Pero wala namang buto yung paninindigan. Malambot nga yung puso ko. Tigas naman yung ulo ko. Bakit top notcher? Wow! Pero ang tanga-tanga naman at binababa yung sarili para sa mga taong nang-aapi sa kanya. Kahit yung mga ibang abogado, papawaw na lang talaga eh. Alam niyo po, Tinang, gustong-gusto ko naman na pong umalis sa toxic cycle na to. Pero, hindi ko po alam kung paano eh. Paano ko po tatalikuran yung dadalawang taong alam ko nakadugo ko? Kahit na pilingera lang naman ako na parte ako ng pamilya nila. Lilet, bakit hindi mo na lang ituon yung atensyon mo sa mga taong itinuturing kang pamilya? Kami, yung mga De Leon. Hindi ba? Masigit na tinuturing ka pang anak ni Calorena at kapatid ni Ino. At ako, nandito ako. Hindi lang ako pa feeling na nanay mo. Kahit hindi tayo magkadugo. Anak kita, nanay mo ko. At yun ang sinisigaw ng bawat hibla ng katawan ko. At yun din ang sasabihin ng kaluluwa ko kahit papatay na ako. Hindi po matatapos yung pagpapasalamat ko sa inyo. Hindi. Sobra-sobra po yung binigay niyo na pagmamahal sa akin eh.
Kahit hindi niyo naman ako kaano-ano. Nag-uumapaw yung pagmamahal na binigay niyo. Pero hindi po nakakalunod. Hindi kagaya ng mga ingano na kahit isang dampa yung iluha ko, hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit ganito eh. Mas lalong hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin magawang tumigil. Sana po, no? Sana ganun lang kadaling tumigil. Turn off na lang. Unfriend, unfollow, unsubscribe. Sana ganun lang po kadaling i-block sila sa buhay ko. Kaya lang po, punting paasa lang nila sa akin. Hopyan na ako agad eh. Alam mo, Lilet, kung sa kabila ng lahat, mahal mo pa rin sila. Pero sana, mas mahalin mo ang sarili mo. Mas unahin mo yung ikaw kesa sa kanila. Dahil alam mo, anak, kung importante sila sa'yo, ikaw yung VIP, Lilet. Kaya alam mo, nasasaktan ako na sa kabila ng lahat ng ginagawa mo para gumaling si Sir Ramir, para mabawasan yung sakit na nararamdaman nila sa dibdib nila. Sila naman, lahat ginagawa nila para isisi sa iyo lahat ng kasalanan ng problema ng pamilya nila. Anak, kulang na lang. Pati traffic sa Maynila, sa iyo nila isisi. Grabe sila. Oh, hi! Thank you sa pagpayag na mag-meet tayo kahit saglit lang. Lagi namang biglaan tayo nagkikita. Hindi ko natigil, Lilet! Alam mo, Lilet, parang kulang ka eh. Sinigriyan mo pa! Yan! Yan! Maligo ang bagay sa'yo, Lilet. Have a seat. Pero, nagkakilala lang tayo formally nung tala ng mga Bata Awards. Nasabi ko nga sa phone kanina na sa kanila ko nakuha yung contact details mo. Oh, that event brings back a lot of memories. Sorry, na-trigger ba kita? Oh, no. I'm just glad na na-survive namin ng mom ko yung fiasco na yun. What I'm curious about is, ano yung gusto mong pag-usapan na hindi mo masabi sa phone? Do you need a new lawyer? It's about your mom. Nasa US siya ngayon. Kakaalis niya lang yesterday. Kasi, galit sa akin yung mom ko ngayon. Nung pinayagan ko yung mom mo na bumisita sa dad ko sa hospital. This was days ago. Yung taong laging tumatanod sa'yo sa korte, yung number 1 kaaway mo, magkapatid kayo sa ina ni Lilet. Si Attorney Meredith, ang totoong nanay niya.
What do you mean? May relasyon ba yung dad ko sa mom mo? What? Seeing your mom's desperation, nakausapin yung dad ko kahit na puro ungo lang namin nagagawa niya ngayon after his stroke. Parang ang lalim na ng pinagsamahan nila. Don't you think may relasyon sila? No offense, Trixie, but I know my mom too well. Hindi niya papatulan yung dad mo dahil your dad is married. At pwede ba? Don't stress yourself sa kakaisip ng kung ano-ano. Baka naman kasi old client lang ng mom ko yung dad mo. Maybe. But I feel like there's something more to it. Look, sorry na mahirap na maging public figure ka. And I've heard a lot of stories about you. I guess, sobrang hirap at sakit yung mga pinagdadaanan mo lately. Especially with your dad, yung sex scandal, at yung rape. You believe me? Na nirape ako ni Ina. Of course, Trixie. Yung mga walang puso lang yung hindi maniniwala sa'yo. Remember that. Trixie? Anong ginagawa mo dito? Bakit kasama mo si Ira? Ate Lilet! Finally! Ate Lilet, tara na. We have a separate table talk with Mom. And Dad's still in his private meeting with Attorney Reyes. I think we should go. Excuse me, CR lang ako. Ate Lilet, tara na. I'm glad you came, Lilet. Nandiyan na sa VIP room si Attorney Reyes. Susunod na ako doon. I'll catch up with you later. I want to get to the bottom of this DNR fiasco. Excuse me. Cons, huwag ka na umorder ng alak doon. Baka lasing ka na. I can handle my alcohol. And I'm going to handle that Attorney Reyes. Dad. Go eat, anak. In-orderan na kita, ha? Lilet, you look so anxious. Ayos ka lang ba? Oo naman po. Hindi lang po ako pwedeng magtagala. May kailangan po kasi si Tinang. But Ate Lilet, you should at least finish your food. Pasensya na po talaga. It's okay. Pero pasalubungan mo si Tinang, ha? Mom, I'll cut to the chase na. Ate Lilet, sasabihin ko na po kung bakit gusto ko po namin makausap. To be honest po, Ate Lilet, kailangan ko na po simulan ng internship ko. And of course, he wants only the best. So, in that note, can I please be your intern, Ate Lilet? Ha? Bakit po ako? Marami naman pong senior associates tsaka yung daddy mo. Please, pumayag ka na para sa kapatid mo. Pagbigyan mo na. Siyempre, mas kampante ako if he is under your supervision. Please, Ate Lilet, it can only be you. Can I please be your intern? Sige po. Yes! Thank you, Ate Lilet. Thank you so much. Thank you. You won't regret this. Excuse me po, CR lang ako. Trixie,
You're still shaking. Sinubukan ko magpakabait. Pero habang tumatagal, nagiging imposible lang. Gusto mo bang lumipat tayo ng restaurant, ng table, or... I'm okay. Are you sure? Kasi, okay ka na ba? May masakit ba sa'yo? Tapos na ako masaktan, Lilet. Ngayon, puro galit na lang yung nararamdaman ko. Do you guys need a moment? Kung pwede sana, oo. Well, I'll be waiting outside. Tama nga si Mom. I was so crazy para bigyan ka pa ng isang chance. Para ano? Para sa change? Peace? But how is that even possible, Lilet, kung in-neighbor ka pa rin ng rapist ko? Trixie, please naman na to. Magbati na tayo, please. Mas mapapabilis yung paggaling ni Sir Ramir pag nakita niya na okay na tayo. No! No! You don't get to tell me what to do and what's best for my dad, Lilet. My dad! Hindi ikaw yung magbibigay ng solusyon sa mga problema ko. Kasi ikaw mismo yung problema ko. Newsflash! Hindi ka Diyos. Walang Diyos na bobo. Noong nauto ka ni Ino, it only showed how gullible and stupid you are. Idiots of all idiots! You know what? Konting-konti na lang. The world will finally realize na benta ka lang naman sa mga tao. Kasi ano, isa kang special little person na naging abogado. Ganun ka lang naman talaga, Lilet. Para kang isang magic trick na hinangaan at kinaaliwan ng mga tao sandali. But the truth is, hindi naman talaga sila naniniwala sa'yo. Sooner or later, marirealize nila na hindi ka naman talaga magaling. Na isa ka lang fake. Eh kaya ka nga kabit ng kabit sa mga De Leon at sa mga kung sino pa eh. Para pagtakpan niyang totoong Lilet. Yung mahina at tangang Lilet. Ano? May sasabihin ka pa? Pagtatanggol mo pa yung sarili mo, attorney? Go ahead. I-cross-examine mo ako dito. Total, doon ka naman magaling, di ba? Ano? Magsalita ka. Yabang-yabang mo? Parang hindi ka nagkaroon ng pangalan dahil sa tulong ko? Si Joseph Panyero, okay ka lang? Ano? Talaga? Magbubuhat ka ng bangko? Hoy! Kahit matinong bangko, wala nun yan nagingalo mong law firm sa Pasay. Thanks to Lorraine's father and me! Please calm down. That's enough. Unbelievable! You know, your fantastic ego and minuscule brain justified lang na umiwalay kami sa inyo kesa maata kami pababa with your stinking reputation. Thanks to you, your wicked son, and your unscrupulous family! Anong sabi mo? Hoy! Saan ka pupunta? Tarantado! Hoy! CRD, tama na po. Huwag na po kayong mag-iskandalo. Trixie? What are you doing with that woman? Isa ka na rin ba sa mga empleyadong dapat tanggalin ko because of your lack of loyalty? Paalala lang, Lilet. We made you. You're nothing without us. Tara! Lorena. Lorena, let's go! Come on! Why even try to be nice, Trixie? When the world has been nothing but cruelty. Naku, nakakatuwa ka naman, Samson. Hindi ka pa rin nagbabago.
Kasi Ate Sis, ito na. Nung maliit yan, nung bata yan, dinadalaw namin sa kampo kasi ang tatay, sundalo. Naku, napakasipag, napakabait. Kung mag-aral yan, napakasipag. Oh. Mukhang napakaswerte ng napakasawa mo, Iho, ah. Sinabi mo. At mas lalong gaganda kapag natry niya itong mga produkto kong ito. Ano ba yan? Oh. Ayan. Salamat. Bestie. Ay, Lilet! Bestie. Ay. Lilit, buti dumating ka na. Hinihintay ko yung pamangkin ko, si Samson. Ay, Hi ka. good evening. Ako po si Samson. Di ako makapaniwala na meet ko kayo. Idol ko po kayo eh. Cute-cute pa. Benta ka lang naman sa mga tao. Kasi isa kang special little person na naging abogado. Lilit, Samson. Kahit ano. Pasensya na. Samson, no? Nice to meet you. Ay, pasensya na, medyo pagod lang. Magpapahinga na po muna ako. Sige na. Sige lang ho. Sana magkita ulit tayo kapag may oras at may energy ka na. Pagod siguro. Paano po? Tutuloy na rin ako. May dadaanan pa kasi ako bago umuwi eh. Okay. Dito na ba po? Ingat ka, ha? Dito, dagdag mo. Send ko na lang po sa inyo. Huwag mo kakalimutan. Mm. Kaya i-hello mo ko kay Felisa. Sige, Kasama ko salamat, sa- salamat. Sige, ingat ka. Pasensya na. Tawid ka ng bata. Tay! This is... Ang sungit naman ni attorney sa fan niya. Pagod? Pagod. O hindi naman basta-basta yung pamangkin kong yan, ano? Respetadong teacher. Oy, basketball coach yan sa mga champion na basketball teams, ha? Grabe na. Oo, gentleman. Mabait, mahusay mag-aral lahat na. Bongga. Ay, bait. Hello. Ang alam ni Feliz, andito ako sa tita ko. Gusto mo punta kita sa apartment mo? Ako mismo ang lumapit kay Ayla para maging baby maker, ha? Gusto ko lang naman magkapamilya kami. Bahay bata lang ang kailangan ko sa babaeng yun. Hindi niya kailangan kunin pati katawan at puso ng asawa ko. Hindi ko siya inagaw. Ginagawa ko lang yung trabaho ko bilang baby maker nyo. Hindi ko nga kabit si Ayla. Itong nangyayari sa amin, labag yun sa kalooban ko para lang bigyan ka ng anak. Pasensya ka na, ha? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Okay lang. May mga bagay lang siguro ang gayon natin talaga makontrol. Kung gusto niyo ho ng katarungan, wala kayong itatagong katotohanan. Ay nagmamahal sa'yo.